Isang mahamog at malamig na umaga ang bumalot sa Tagaytay. Ang mga patak ng hamog ay tila maliliit na diamanteng kumakapit sa malalaking salaming bintana ng mansyon ng mga Olvera na nagsisilbing kurtina sa luntiang tanawin sa labas. Sa loob ng walk-in closet, marahas na hinigpitan ni Ricardo Olvera ang pagkakatali ng kanyang kurbata. Tinitigan niya ang sariling refleksyon sa salamin, isang matagumpay na arkitekto na balot sa isang mamahaling suit, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pagod na hindi kayang itago ng anumang tatak. 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Catherine at nasanay na siyang punan ng katahimikan ng malawak na bahay sa pamamagitan ng pagbabad sa trabaho. Ang ritmikong tunog ng kanyang sapatos na gawa sa balat ay umalingaw-ngaw sa sahig na gawa sa marmol habang bumababa siya sa hagdanan. Ang amoy sa silid kainan ay hindi ang karaniwang samyo ng bagong lutong bacon o kapeng barako. Sa halip isang matapang na amoy ng lavender mula sa mga kandila ang nangingibabaw. Nakatayo si Eileen sa tabi ng kitchen island, ang kanyang buhok ay nakatali sa isang perpektong bun at ang kanyang puting apron ay walang bahid ng kahit anong dumi. Hindi siya nagluluto. Sa halip abala siya sa pagsasalin ng isang malapot at madilim na berdeng likido mula sa blender patungo sa isang kristal na baso. Magandang umaga, mahal, bati ni Eileen na may ngiting kasing perpekto ng mga modelo sa pabalat ng magazine. Heto na ang iyong breakfast of champions. Nakatayo sa isang malaking silya sa hapagkainan na tila nilalamon ng laki nito si Maya, ang kanilang 4 na taong gulang na anak. Napakaliit niyang tingnan, sa kanyang kremang pajama, ang kanyang mga payat na binti ay nakabitin at malayang umuugoy sa hangin. Nakatuon ang tingin ni Maya sa kanyang kandungan, ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na magkakaugnay. Batiin mo ang iyong Papa Maya, utos ni Eileen sa isang malumanay, ngunit may diin na tono. Dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na tila malalim at walang kislap, ay bahagyang kumurap. Hi, Papa. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, halos kinain ng katahimikan ng malawak na espasyo. Hinila ni Ricardo ang kanyang silya at umupo, humigop ng kanyang itim na kape na malamig na. Tiningnan niya ang kanyang anak. Kumusta ang pakiramdam mo, anak? Handa ka na ba para sa eskwela? Nagkibit balikat lamang si Maya pagkatapos ay mabilis na umiling. Pagod po ako. Masakit po ang tiyan ko. Maingat na inilapag ni Eileen ang baso ng berdeng katas sa harap ni Maya. Sumasakit na naman ang tiyan niya, Ricardo. Napakasila ng panunaw ni Maya. Natatakot ako na kapag kumain siya ng kung ano-ano sa eskwela, baka sa ospital na naman ang bagsak niya tulad ng dati. Mas mabuti pang manatili na lang siya sa bahay. Ako na mismo ang bahala sa kanyang pag-aaral. Bumuntong hininga si Ricardo at tumango. Naalala niya ang insidente kung saan isinugod si Maya sa ospital matapos kumain ng isang cupcake sa eskwelahan. Mula noon, naniwala siyang may dinaramdam talagang karamdaman ng kanyang anak. Napakalaking tulong mo sa akin, buhay ko, sabi ni Ricardo, hinawakan ng kamay ng kanyang asawa. Mabuti na lang at nandyan ka para alagaan siya. Salamat. Responsibilidad ko siya, tugon ni Eileen bago bumaling kay Maya at inilapit ang baso. Inumin mo na ito, Angelito. Nakakatulong ito para linisin ang katawan at maganda ito para sa iyong bituka. Pinagmasdan ni Maya ang berdeng likido. Lumunok siya ng may kahirapan. Gamit ang 2 nanginginig na kamay, itinaas niya ang baso sa kanyang mga labi at ininom ito sa isang diretsong lagok. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang umalog na, para bang pinipigilan niya ang isang dighay na gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ngunit pagkatapos, tahimik niyang ibinaba ang basong wala ng laman sa mesa. Isang nakabibinging tunog ng porselanang bumabasag sa metal ang bumasag
sa katahimikan. Mula sa isang sulok si Aling Luz Viminda, ang matandang kasambahay na may magagaspang na kamay ay nagliligpit ng mga pinagkainan. Aksidente niyang nabitawan ng isang plato. Marahas niyang ibinagsak ang basahan sa mesa, ang kanyang mga labi ay nagmistulang isang tuwid na linya. May ibinulong siyang salita na parang lason habang ang kanyang tingin ay nakapako sa sahig. Kumunot ang noo ni Ricardo at tiningnan siya. Aling Luz Viminda, mag-ingat ka naman. Kailangan ng pahinga ni Maya. Itinaas ni Aling Luz Viminda ang kanyang tingin. Nagtama ang kanilang mga mata ni Ricardo sa loob ng isang saglit bago niya ito muling ibinaba. Pasensya na po, senyorito. Nadulas lang po sa kamay ko, tuyo niyang sabi, at umalis dala ang bandeja patungong kusina, nag-iwan ng isang mabigat na tensyon sa hangin. Bahagyang umiling si Eileen at ngumiti ng may pag-unawa. Matanda na kasi. Humihina na ang pulso. Huwag mo nang pansinin. Halika na, Maya, pumunta ka na sa iyong kwarto para maghanda sa iyong breathing session. Tumingin si Ricardo sa kanyang relo at tumayo, kinuha ang kanyang portfolio. Kailangan ko nang umalis. Napakahalaga ng pulong sa Cebu. Nang palabas na sana siya, dahan-dahang bumaba si Maya mula sa kanyang silya. Naglakad siyang nakayapak sa malamig na sahig at lumapit sa kanya. May itinatago siya sa kanyang likuran. Papi, huminto si Ricardo at yumuko. Ano yon, prinsesa ko? Mahihiyang inilabas ni Maya ang kanyang mga kamay. Iniabot sa kanya ang isang papel na nakatupi sa apat at gusot. Binuksan ito ni Ricardo. Isa itong guhit na gawa sa Crayola, puno ng kulay abo. Isang maliit na ibon ang nasa loob ng isang malaking hawla. Ang mga rehas ng hawla ay makakapal at maitim. Tiningnan niya ng mas malapitan ng ibon, wala itong tuka. Ikaw ba ang gumuhit nito? Tanong ni Ricardo. Tumango si Maya ng walang imik. Hinaplos niya ang buhok ng anak, akmang hahalikan ito sa noo. Bilang paalam, nang bigla siyang napatigil. Ang noo ng bata ay napakalamig. May maliliit na butil ng pawis na nakadikit sa kanyang sentido. Mahal, pinapawisan ng malamig ang bata. Tawag ni Ricardo, puno ng pag-aalala. Lumapit si Eileen, ipinatong ang kanyang kamay sa noo ni Maya at pagkatapos ay tumawa para pakalmahin siya. Reaksyon lang iyan sa pag-detox buhay ko. Inilalabas ng katawan niya ang mga lason. Huwag kang mag-alala. Umalis ka na ng panatag. Ako na ang bahala sa kanya. Bibigyan ko siya ng isang herbal steam bath. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang asawa, pagkatapos ay ang kanyang anak na nakayuko. Sinasabi ng kanyang isip na ayos lang ang lahat, na si Eileen ay isang dalubhasang nutrisyonista at alam niya ang kanyang ginagawa. Ngunit nang tumawid siya sa pintuan, ang hagupit ng malamig na hangin mula sa labas ay nagpanginig sa kanya. Ang mabigat na pintuan na gawa sa nara ay dahan-dahang nagsara sa kanyang likuran. Ang tunog ng trangka, isang tuyong klik, ay tila tuluyang humiwalay sa mundo, sa loob at sa labas. Napatigil si Ricardo sa may pintuan, mahigpit na hawak ang guhit ni Maya. Ramdam pa rin sa kanyang mga daliri ang lamig mula sa noo ng kanyang anak, isang malamig at nakakabalisang pakiramdam na unti-unting gumapang sa kanyang buong katauhan. Sumandal si Ricardo sa malambot na katad na upuan ng kanyang itim na sedan. Ang malakas na pagsara ng pinto ng sasakyan ay tuluyang humiwalay sa kanya mula sa mahinang ambon sa labas. Sa loob, ang espasyo ay tila masikip at napakatahimik, maliban sa bahagyang samyo ng mamahaling air freshener. Umandar na ang sasakyan, iniwan sa likuran ang naglalakihang mansyon na nababalot sa kulay abong ulap. Isinantabi niya ang kanyang portfolio at kinuha ang guhit ni Maya na nasa kanyang kandungan pa rin. Hinaplos ng kanyang magagaspang na daliri ang makakapal na linya ng itim na Crayola, ang imahe ng maliit na ibon na nakakulong sa isang malaking hawla ay tila tumutusok sa kanyang isipan. Bakit ang isang 4 na taong gulang na batang nabubuhay sa luho at pagmamahal ay may ganito kadilim
at tahimik na pananaw sa kanyang mundo. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang pag-uusap nila ni Michelle, ang nakababatang kapatid ng yumaong si Catherine. Ilang linggo na ang nakalipas. Tumawag ito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Kuya Rick, sabi nito sa kabilang linya, kamusta si Maya? Nag-aalala kasi ako. Sa mga huling video call natin, palagi siyang tahimik at parang takot. Noon, ipinagsawalang bahala niya ito. Ayos lang siya, Michelle. Nasa detox phase lang siya. Alam mo na si Eileen, napaka-metikulosa sa kalusugan. Hindi yun, Kuya, giit ni Michelle na isang child psychologist. May alam ako sa mga ganitong bagay. May pagkakaiba sa pagiging disiplinado at sa pagiging takot. At si Maya, mukhang natatakot siya. Nainis si Ricardo sa paratang na yon. Nahihirapan ka lang sigurong tanggapin si Eileen. Malamig niyang sagot. Alam niya ang ginagawa niya, huwag kang mag-alala. Pagkatapos noon, mabilis niyang tinapos ang usapan. Ngayon habang hawak ang drawing, ang mga salita ni Michelle ay bumabalik sa kanya na parang mga multo. Ang malamig na noo ni Maya, ang galit sa mga mata ni Aling Luz Viminda, ang ibon sa loob ng hawla. Ang mga ito ba ay magkakahiwalay na piraso ng isang palaisipan na hindi niya maintindihan o sadyang nag-iisip lang siya ng labis, mabilis na dumilim ang kalangitan sa labas. Ang hangin ay nagsimulang umugong ng malakas at ang mga unang patak ng ulan ay marahas na humampas sa bintana ng sasakyan. Biglang isang anunsyo mula sa radyo ang pumutol sa malalim na pag-iisip ni Ricardo. Pabatid publiko. Isang hindi inaasahang malakas na bagyo ang kasalukuyang nananalasa sa rehiyon ng Calabarzon. Ipinababatid ng pamunuan ng Ninoy Aquino International Airport ang walang katiyakang pagkansela sa lahat ng biyahe patungong Visayas at Mindanao. Pinapayuhan ang lahat na manatili sa kani-kanilang mga tahanan. Napabuntong hininga si Ricardo, kinusot ang kanyang sentido. Ang mahalagang biyahe niya patungong Cebu ay nawala na parang bula. Ngunit kasabay ng pagkadismaya, isang kakaibang pakiramdam ng ginhawa ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Pwede siyang umuwi. Manong pakiikot mo ang sasakyan. Babalik tayo sa bahay, utos niya sa chopper habang tinitingnan ng kanyang relo. 30 minuto pa lang siyang nakaalis. Dumaan ang sasakyan sa isang commercial district sa Nuvali. Ang mga maniningning na ilaw mula sa isang mamahaling tindahan ng mga laruan ay nakakuha ng pansin ni Ricardo. Isang magandang music box na may umiikot na mananayaw ng ballet ang nakadisplay sa bintana. Nakatayo ng may karangalan sa loob ng isang salaming kahon. Manong, itabi mo sandali, sabi niya. Pumasok si Ricardo sa tindahan, ang matinding lamig ng bagyo ay tumatagos sa kanyang suot na coat. Itinuro niya ang music box sa display. Gusto ko yan. Pakibalot na parang regalo. Habang hawak ang kahon na nababalot sa makintab na papel at may pulang laso, ngumiti si Ricardo. Nagtiwala siyang ang perpektong regalong ito ay magiging isang mabisang lunas para sa kalungkutan ni Maya. Yayakapin niya ito, tatawa, at marahil ay makakalimutan na ang pagod at ang paulit-ulit niyang karamdaman. Gusto niyang bumawi sa kanyang mga araw ng pagliban. Gusto niyang makita ang ngiti ng kanyang anak ang nangiting, katulad ng kay Catherine. Pabalik sa sasakyan, muling naglaro sa isipan ni Ricardo ang eksena kaninang umaga. Ang nakabibinging tunog ng nabasag na plato, ang galit sa mukha ni Aling Luz Viminda. Pagkatapos ay naaalala niya ang pagiging kimi at takot ni Maya sa tuwing lalapit ang kasambahay. Isang konklusyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang pagiging negatibo at ang magaspang na pag-uugali ni Aling Luz Viminda ay lumilikha ng isang hindi nakikitang presyon kay Maya. Paano gagaling ng maayos ang isang sensitibong bata kung nabubuhay siya kasama ang isang taong puno ng kapaitan? Isang determinasyon ang nag-alab sa pagod na mga mata ni Ricardo. Kailangan niyang kumilos. Sisisantihin niya si Aling Luz Viminda pagdating niya. Masyadong mabait si Eileen para gawin iyon. Palagi itong maunawain at takot
na makasakit ng damdamin ng iba. Siya na ang maglalagay ng kaayusan upang maibalik ang kapayapaan sa kanyang mag-ina. Huminto ang sasakyan sa harap ng malaking tarangkahan ng mansyon. Ang ulan ay malakas na bumabalot ng puting tabing sa mga halamanan na perpektong ginupitan. Ang bahay ay nakatayo ng marangya tahimik na parang isang selyadong kuta na walang kahit isang ilaw na sumisilip mula sa mga bintana. "Huwag kang bubusina," sabi ni Ricardo nang akmang bubuksan na ng trooper ang pinto para sa kanya. "Ako na ang papasok mag-isa." Gusto niyang sorpresahin ang kanyang mag-ina. Ngunit higit sa lahat, gusto niyang personal na makita kung ano nga ba ang ginagawa ni Aling Luz Biminda at kung paano nito tratuhin ang kanyang pamilya kapag wala ang amo. Kinuha ni Ricardo ang kahon ng regalo, itinaas ang kwelyo ng kanyang coat para protektahan ang sarili mula sa hangin at mabilis na naglakad sa hardin. Ipinasok niya ang susi sa tansong seradura, dahan-dahan itong pinihit. Ang mabigat na pinto na gawa sa nara ay bumukas nang walang anumang ingay salamat sa mga bisagra nitong laging may langis. Pumasok siya sa madilim na pasilyo. Ang malamig na hangin ng bagyo ay sumunod sa kanya umiikot sa ilalim ng sahig na lubos na kabaligtaran sa nakakabiinging katahimikan na bumabalot sa buong kabahayan. Walang ingay ng telebisyon, walang musika, kahit ang karaniwang tunog ng mga yabag ay wala. Hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan. Ito ang katahimikan ng pagpipigil, ang katahimikang naghihintay sa isang bagay na malapit ng sumabog. Napatigil si Ricardo sa gitna ng malawak na pasilyo. Ang kanyang likod ay nakasandal sa pinto ng mansyon. Nakasasara pa lang niya. Mas mainit sa loob ng bahay kaysa sa labas. Ngunit ang lamig ng bagyo ay tila kumapit sa kanyang basang coat, tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Pinigil niya ang kanyang hininga, pilit na pinakikinggan ang anumang pamilyar na tunog, ang malakristal na tawa ng kanyang anak, ang telebisyon na nagpapalabas ng pambatang programa o kahit na ang nakakainis na kalansing ng mga plato mula kay Aling Luz Biminda. Ngunit wala. Tanging isang makapal na katahimikan ang bumabalot sa buong kabahayan kasing bigat ng isang kumot na gawa sa tinggana nakapatong sa kanyang dibdib. Bahagya siyang nanginig ipinagpag ang natutunaw na mga patak ng ulan sa kanyang balikat. Iniwan niya ang kahon ng regalo sa ibabaw ng isang mesang gawa sa mahogany sa tabi ng isang plorera ng mga puting lila na nagsisimula ng malanta. Hinubad niya ang basang coat, isinabit ito sa tansong sabitan at hinawi ang buhok na dumidikit sa kanyang noo. Baka natutulog sila ng tanghali, sabi niya sa sarili. Ito ang perpektong oras para magpahinga ang isang batang nagpapagaling. Ang ideyang yon ay bahagyang nagpabawas sa kaba na kumakain sa kanyang sikmura. Nagpasya si Ricardo na hindi muna sila gigisingin. Maglalaan siya ng ilang minuto para maligo ng mainit magsuot ng tuyong damit at pagkatapos ay lilitaw bilang isang masayang sorpresa. Sinimulan niyang akyatin ang pakurba na hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Ang makapal na alpombra na kulay krema ay sumisip-sip sa bawat yabag niya ginagawang parang multo ang presensya ng amo sa sarili niyang tahanan. Nadaanan ni Ricardo ang mga nakasabit na larawan ng mga tanawin, ang mga mapayapang eksena na ipininta sa langis ay isang malaking kabalintunaan sa kasalukuyang kapanglawan. Nang marating niya ang gitna ng pasilyo, isang kakaibang tunog ang biglang bumasag sa ganap na katahimikan. Ang tunog ay tuloy-tuloy umuulit na may hindi nagbabagong ritmo. Hindi ito ang orasan sa sala o ang tulo mula sa isang gripo. Tila ito ang countdown ng isang aparato. Huminto si Ricardo, kumunot ang noo habang pinakikinggan ng mabuti. Ang tunog ay nagmumula sa dulo ng pasilyo kung saan matatagpuan ang malaking family room na may mga bintanang nakatanaw sa hardin. Ito ang lugar na tinatawag ni Eileen na sulok ng kapayapaan.
kung saan di umano'y ginugugol niya ang oras sa pagbabasa kay Maya o paggawa ng malumanay na meditation exercises. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang ritmikong tunog ay lalong luminaw kasing talas ng isang maliit na martilyong pumupukpok sa isang bakal. Napagtanto ni Ricardo na ito ay tunog ng isang metronome, isang aparatong ginagamit upang markahan ang tempo sa musika. Ngunit sino ang tumutugtog ng instrumento sa ganitong oras? At bakit napakabagal at paulit-ulit ng ritmo? Halos nakakainis na pakinggan. Nang ilang hakbang na lang ang layo niya mula sa pinto ng family room, isang boses ang umalingaw-ngaw kasabay ng metronome. Boses iyon ni Eileen, ngunit wala itong malambing na tono na naririnig niya tuwing umaga. Ang boses na ito ay malalim pantay, walang emosyon, may himig na tila ng hihipnotismo at kakaibang pagka-autoritaryan. Panatilihin ang postura, tuwid ang likod. Nanigas si Ricardo. Pinigil niya ang kanyang hininga, idinikit ang sarili sa pader, tinalasan ang pandinig para walang makaligtaang detalye. Ang utos ni Eileen ay sinundan ng isang mahabang katahimikan na sinundan naman ng isang mabigat at putol-putol na paghinga. Ang hangin ay tila dumadaan sa pagitan ng mga ngipin tulad ng isang taong nagpipigil ng matinding sakit o nasa bingit na ng pagkahapo. "Mami, pagod na po ako." Isang mahina at nanginginig na boses ang narinig. Si Maya iyon. Ang kanyang boses ay napakaliit basag at parang isang sugatang ibon na humihingi ng tulong. Ang metronome ay patuloy na tumutunog, hindi natitinag. "Nagrereklamo ka na naman." Ang boses ni Eileen ay agad na sumagot malumanay, ngunit matalas na parang labaha. "Labis mo akong binibigo, Maya. Ang iyong ina, si Catherine, kayang manatili sa ganyang posisyon ng maraming oras nang walang anumang reklamo. Ayaw mo naman sigurong maging isang mahinang bata na magbibigay ng kahihiyan sa iyong papa, hindi ba?" Ang puso ni Ricardo ay kumabog ng malakas. Sa kanyang dibdib, umuugong sa kanyang mga tainga. Ang mga salitang iyon ay hindi encouragement mula sa isang inang nag-aalaga sa kanyang may sakit na anak. Ito ay manipulasyon. Isang banayad na pamimilit na gumagamit ng takot at ng marupok na tiwala sa sarili ng isang bata. Napagtanto niya na hindi ito oras ng pagtulog o paglalaro ng manika o pagbabasa ng kwento. Isang bagay na ibang-iba, isang bagay na madilim at masama ang nangyayari sa likod ng pintong yon. Isang bagay na hindi niya kailanman nalaman hanggang nang ngayon. Bakit binabanggit ni Eileen si Catherine? Bakit niya ikinukumpara ang isang 4 na taong gulang na bata sa kanyang yumaong asawa? At bakit kailangang manatili sa posisyon ni Maya? Nang maraming oras, isang pangingilabot ang gumapang sa likod ni Ricardo. Hindi na niya kayang manatiling kalmado at magpatuloy sa pakikinig ng patago. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto, iniiwasang lumikha ng anumang ingay. Ang pinto ay hindi ganap na sarado. Bahagyang nakaawang na nagiiwan ng isang maliit na siwang kung saan tumatagos ang liwanag. Pinigil ni Ricardo ang kanyang hininga at idinikit ang kanyang mata sa siwang. Ang sumunod na nakita niya ay halos magpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang buong katawan ay nanigas na, para bang binuhusan ng isang baldeng, may yelong tubig sa gitna ng taglamig. Ang eksena sa loob ng family room na pinalamutian ng malumanay na kulay pastel at mga larawan ng ulap at bahaghari ay nagmistulang isang horror film sa kanyang mga mata. Walang malambot na kama, walang mga gamot o mga espesyal na aparato para sa paggamot na palagi niyang iniisip para sa kanyang anak. Sa halip ang naroon ay isang espasyo ng malamig at malupit na disiplina. Sa gitna ng malawak na silid si Maya ay nakatayo sa isang paa lamang sa ibabaw ng isang maliit at pabilog na blok ng kahoy. Ang lapad nito ay halos hindi kasya sa kanyang maliit na paa. Ang ibabaw ng blok
ay hindi patag, kundi bahagyang nakakurba na pumipilit sa sinumang nakatayo rito na patuloy na i-adjust ang balanse para hindi mahulog. Ang isang binti ni Maya ay nakataas. Hanggang sa tuhod ang dulo ng kanyang paa ay pilit na nakaunat tensyonado na parang isang lubid na malapit ng maputol. Ang kanyang mga payat at marupok na braso ay nakaunat pa itaas, hawak-hawak ang isang makapal at mabigat na diksyonaryo. Nakikita ni Ricardo ang panginginig ng maliliit na kalamnan sa mga braso ng bata. Ang pawis ay tumatagaktak mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang baba, tumutulo sa sahig at nagpapabasa sa kanyang puting damit na nagpapakita sa bawat buto ng kanyang tadyang. Ang mukha ni Maya ay maputla, ang kanyang mga malalaking mata ay nakatitig sa isang maliit na itim na tuldok na minarkahan sa puting pader sa harapan. Ilang metro ang layo si Eileen ay nakaupo sa isang kremang sofa. Ang kanyang relax at eleganteng postura ay isang marahas na kaibahan sa paghihirap na nagaganap sa kanyang harapan. Nakakrus ang kanyang mga binti, komportableng sumasandal habang humihigop ng tsaa mula sa isang porselanang tasa. Sa kabilang kamay, hawak niya ang isang itim na stopwatch. Ang metronome ay patuloy sa ritmikong tunog nito. Hindi sumisigaw si Eileen, hindi gumagamit ng anumang pananakit. Nakaupo lang siya roon, pinapanood si Maya na may mapanuring tingin ng isang mahigpit na hukom. Nang makita niyang bahagyang bumigay ang tuhod ni Maya dahil sa pagod, umiling si Eileen at dahan-dahang ibinaba ang tasa ng tsa. "Mag-focus ka, Angelito," sabi niya sa isang matamis ngunit malamig na boses. "Kapag bumagsak ang aklat, babalik sa simula ang orasan. Ayaw mo namang masayang ang 40 minutong pinaghirapan mo, hindi ba?" Ang malumanay na babalang yon ay mas nakakatakot kay Maya kaysa sa anumang palo. Nakita ni Ricardo kung paano nagulat ang kanyang anak. Pilit na iniunat ng bata ang kanyang sarili, kinagat ang kanyang labi hanggang sa halos magdugo para mabawi ang balanse. Ang buong katawan niya ay nanginginig na parang isang tuyong dahon sa gitna ng malakas na bagyo. "Mami, nauuhaw na po ako," bulong ni Maya, halos hindi marinig. "Tapusin mo muna ang ehersisyo," agarang sagot ni Eileen. Ang kanyang tono ay hindi tumatanggap ng anumang negosasyon. Naramdaman ni Ricardo na may pumipigas sa kanyang dibdib, na uubusan siya ng hangin. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat, ang mga kasinungalingan, ang pagkapagod ni Maya, ang pagtanggi nitong pumasok sa eskwela, ang drawing ng ibon sa hawla. Ang kanyang asawa ay hindi nag-aalaga sa kanilang anak. Tinotorture niya ito. At ang pinakamasakit sa lahat, siya ang ama ay naging isang walang malay na kasabwat sa krimeng ito dahil sa kanyang bulag na pagtitiwala at patuloy na pagkawala. Ang imahe ni Maya na nanginginig sa ibabaw ng bloke ng kahoy, desperadong pinapanatili ang kanyang balanse para lamang mapasaya ang kanyang madrasta at ama, ang sumira sa huling piraso ng katinoan na natitira kay Ricardo. Isang nag-aalab na puot ang sumiklab sa kanyang kalooban, dinaig ang anumang takot o pag-aalinlangan. Hindi na niya kayang tiisin pa ang isa pang segundo. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang braso at marahas na itinulak ang pinto. Ang alingas-ngas ng mga bisagra ay matinis, parang isang putok ng baril na bumasag sa mapang-aping katahimikan ng silid. Parehong napalingon sina Eileen at Maya, ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot at gulat. Ang biglaang paglitaw ni Ricardo ay parang isang lindol na yumanig sa payapang silid. Ang malakas na kalabog ng pinto na tumama sa pader ay ganap na nagwasak sa katahimikan. Si Maya na nasa sukdulan na ng tensyon ay tuluyang nawalan ng balanse. Ang kanyang binti ay bumigay at ang kanyang maliit na katawan ay bumagsak ng malakas sa matigas na sahig. Ang makapal na diksyonaryo
ay kumawala mula sa kanyang mga kamay, bumagsak na may mabigat na tunog sa tabi mismo ng kanyang ulo. Si Maya ay naiwang nakahandusay sa sahig. Ang kanyang paghinga ay putol-putol at mabilis. Ang kanyang mga mata, dilat sa takot, ay nakatitig sa puting kisame. Ibinagsak ni Ricardo ang kahon ng regalo na may lamang music box sa sahig, hindi alintana kung mababasag ang mamahaling laman nito. Sa isang iglap, siya ay naging isang buhawi ng galit at pag-aalala, tumakbo at lumuhod sa tabi ng kanyang anak. Ang kanyang likas na pagiging ama ay umusbong ng buong lakas. Ibinuka niya ang kanyang mga braso, nagnanais na yakapin ang nanginginig na maliit na katawan, nagnanais na protektahan ito mula sa lahat ng sakit at takot. Maya anak, nandito na si Papa. Ayos ka lang ba? Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay basag dahil sa matinding pag-aalala. Ngunit ang naging reaksyon ni Maya ay nagpatigil sa kanya. Ang kanyang mga braso ay naiwang nakabitin sa hangin. Sa halip na tumakbo sa yakap ng kanyang ama para maghanap ng kanlungan tulad ng gagawin ng sinumang bata, nakadarapa lamang si Maya ay umurong. Ginamit niya ang kanyang mga kamay at paa upang itulak ang sarili palayo kay Ricardo, dumudulas sa makintab na sahig. Ang malalaking mata ng bata ay hindi naglalaman ng tiwala o pagmamahal, kundi ng purong ganap na takot. Huwag po kayong lalapit sa akin. Humagulgol si Maya, ang boses ay wasak na. Iniyuko niya ang kanyang ulo, hindi magawang salubungin ang mga mata ni Ricardo. Ang buong katawan niya ay nanginginig, nang higit pa kaysa noong nasa ibabaw siya ng blok ng kahoy. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang maputlang mukha, humahalo sa kanyang pawis. Patawad po. Patawad po, Mami Eileen. Hindi ko po natapos. Hindi ko po kinaya. Sabi ni Maya sa pagitan ng mga hikbi. Wala po akong kwenta. Sinira ko po ang lahat. Papa, wag po kayong magagalit sa akin. Wag niyo po akong iiwan. Patawad po. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng 4 na taong gulang na bata ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Ricardo. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman sa dibdib. Ang kanyang anak ay hindi natatakot sa pagbagsak, hindi sa sakit. Natatakot siya sa presensya ng sarili niyang ama. Naniniwala siyang nakagawa siya ng isang karumaldumal na pagkakamali, na ang kanyang kahinaan at pagkabigo sa kakaibang ehersisyong yon ay magdudulot ng pagkadismaya sa kanya. Itinanim ni Eileen sa kanyang musmos na isipan ang isang baluktot na paniniwala ang pagmamahal ng isang ama ay may kondisyon at ang presyo nito ay ang ganap na pagiging perpekto. Hindi ako galit, Maya. Hinding-hindi ako magagalit sa iyo, bulong ni Ricardo. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumabara, pilit na pinipigilan ng galit para hindi lalong matakot ang bata. Sa sandaling iyon, mabilis na mga yabag ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Si Aling Luz Viminda na nasa silid ng labahan, malapit doon ay narinig ang malakas na kalabog at nagmamadaling pumasok. Suot pa rin niya ang kanyang lumang kulay abong delantal, ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Nang makita niya si Ricardo na nakaluhod at si Maya na nakasiksik sa isang sulok, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pag-aalala tungo sa ganap na katatagan. Wala na ang dating mapagkumbabang distansya ng isang empleyado. Mabilis na tumakbo si Aling Luz Viminda, marahang itinulak si Ricardo sa isang tabi para pumagitna sa pagitan niya at ni Maya. Lumuhod siya, ibinuka ang kanyang mga braso para yakapin ang nanginginig na bata. Nandito na si Nana, mahal ko. Nandito na si Nana. Wala nang problema, wala na, bulong niya, hinahaplos ang basang buhok ni Maya. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa malaking bulsa ng kanyang delantal at inilabas ang isang piraso ng tuyong tinapay na nakabalot sa isang papel na napkin. Lihim niya itong ibinigay kay Maya, maingat na tumitingin sa paligid. Nang makita ni Maya ang tinapay, ang kanyang mga mata
ay nagkaroon ng bahagyang kislap ng pag-asa. Kinuha niya ito gamit ang dalawang kamay at agad na nilamon na, para bang isang taong matagal nang hindi nakakakain. Hindi niya inalintana ang mga mumo na nahuhulog sa makintab na sahig. Pinanood ni Ricardo ang eksena, hindi makapaniwala. Ang kanyang anak, isang milyonarya ang tagapagmana ng isang malaking yaman, ay patagong kumakain ng isang piraso ng tuyong tinapay na parang isang pulubi sa sarili niyang tahanan. Itinaas ni Aling Luz Viminda ang kanyang tingin kay Ricardo. Ang kanyang mga namumulang mata ay umapaw sa galit at sa matagal nang pinipigilang pagkadismaya. Wala na siyang takot kay Eileen o sa posibilidad na mawalan ng trabaho. Senyorito, buksan niyo po ang inyong mga mata at tingnan ninyo, sigaw ni Aling Luz Viminda. Ang kanyang boses ay basag dahil sa emosyon. 4 na oras na pong pinapatayo ng babaeng iyan ng bata mula nang umalis kayo. Hindi niya pinakain ng tanghalian, puro tubig lang. Sinubukan ko siyang dalhan ng sopas, pero itinapon niya. Dinalhan ko siya ng biskwit, dinurog niya, at itinapon sa basurahan. Sinasabi niyang mataba raw ang bata, na pangit daw siya. Ang matapang na akusasyon ng kasambahay ay tuluyang pumunit sa maskara ng isang dedikadong ina na binuo ni Eileen. Ang hubad na katotohanan ay nalantad sa malamig na silid. Dahan-dahang tumayo si Eileen mula sa sofa. Maingat niyang ibinaba ang tasa ng tsaa. Sa mesa, hinahawi ang mga lukot sa kanyang damit. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado sa isang nakakatakot na paraan, walang bahid ng hiya o pagsisisi sa harap ni Ricardo o sa mga paratang ni Aling Luz Viminda. Nakatayo lang siya roon, parang isang estatwang gawa sa wax. Pinapanood ang lahat ng may malamig at mapagmataas na tingin. Mabilis na tumayo si Ricardo. Hindi niya kinausap si Eileen. Yumuko siya, binuhat si Maya sa kanyang mga bisig. Mahigpit pa ring hawak ng bata ang kalahati ng tinapay. Sumiksik ito sa kanyang mga braso na parang isang maliit na sugatang hayop. Habang binubuhat siya, naramdaman ni Ricardo ang sobrang gaan ng katawan ng kanyang anak. Ang kanyang mga buto sa tadyang ay nakausli sa ilalim ng kanyang manipis na balat. Napakapayat niya. Lumingon siya kay Eileen. Ang pagod na tingin na dati niyang taglay ay naglaho na palitan ng isang nag-aalab na tingin ng malamig at nakakawasak na galit. Binuhat niya si Maya palabas ng silid. Nang makarating sila sa sala, dahan-dahan niyang inilapag si Maya sa malaking leather na sofa. Mabilis na kumuha ng kumot si Aling Luz Viminda at maingat na ibinalot sa bata. Tumayo si Ricardo. Humarap sa hagdanan, nagmistulang isang pader, na bakal isang pisikal na harang na naghihiwalay sa ligtas na espasyo na kalilikha pa lang niya mula sa panganib na dahan-dahang bumababa. Banayad na mga yabag ang narinig mula sa hagdanan. Walang pagmamadali, walang gulat. Lumitaw si Eileen bumaba na may kumpiyansa ng isang reyna sa kanyang kaharian. Ang kanyang kulay abong yoga suit ay bumagay sa kanyang balingkinitang katawan. Ang kanyang buhok ay nasa perpektong pagkakatali pa rin. Sumandal siya sa barandilya, bawat hakbang ay elegante. Kung hindi dahil sa magulong sitwasyon, iisipin mong kalalabas lang niya mula sa isang fashion show. Dumaan siya sa tabi ni Ricardo. Ang amoy ng kanyang lavender na pabango, ang amoy na dati nakakakalma sa kanya ngayon, ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Umupo si Eileen sa isang silyang balot sa pelos sa tapat ng sofa, nag-krus ng mga binti at dahan-dahang hinawi ang isang maliit na lukot sa kanyang damit. Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa sala. Magpaliwanag ka, sabi ni Ricardo. Ang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan ay malalim at magaspang. Hindi ito isang tanong kundi isang utos. Itinaas ni Eileen ang kanyang tingin. Sumusobra ka na, Ricardo. Sagot niya sa isang nakakakilabot na kalmadong tono. Tinatako mo ang bata.
Tingnan mo siya nanginginig. Dahil sa sigaw mo, hindi dahil sa ehersisyo ko. Ehersisyo ba ang tawag mo sa pagpapatayo sa isang bata ng 4 na oras ng walang kain at inom? Nagpigil si Ricardo, ayaw niyang lalong takutin si Maya sa kanyang galit. Ngumiti si Eileen, isang ngiting mapanghamak. Ito ay isang standard na pagsasanay sa pagtitiis at konsentrasyon. Isa akong dating atleta, Ricardo. Alam ko ang mga limitasyon ng katawan ng tao. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. 4 na taon pa lang siya, sigaw ni Ricardo. At iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan niyang magsimula. Nang maaga, mabilis na sagot ni Eileen, ang kanyang boses ay mas matalas na ngayon. Gusto mo ba siyang lumaking isang mahinang babae tulad ng ina niya? Tandaan mo si Catherine. Maganda, oo, ngunit mahina. Namatay siya dahil hindi kinaya ng katawan niya. Ayokong mangyari iyon kay Maya. Pinapatibay ko siya. Inililigtas ko siya. Ang mga salitang yun ay nagpanginig kay Ricardo. Ngunit bago pa siya makasagot, nakita niyang itinaas ni Eileen ang kanyang kamay patungo kay Maya. Halika, Maya. Ibigay mo sa akin ang tinapay, sabi ni Eileen. Ang boses ay bumalik sa pagiging matamis at mapagkunwari. Ang pagkain ng carbohydrates sa ganitong oras ay magpapalobo sa iyong tiyan. Nakita ni Maya ang papalapit na kamay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Sumiksik siya sa likod ng sofa, pilit na ginagawang mas maliit ang sarili. Mahigpit na hawak ang tinapay sa kanyang dibdib. Hindi po ako gutom, bulong niya. Huwag kang matigas ang ulo, ang gilito. Palapit na nang palapit ang kamay ni Eileen. Bago pa man nito mahawakan ng bata, bumulusok si Ricardo na parang kidlat. Mabilis niyang hinawi ang kamay ni Eileen, hindi sa paraang marahan, kundi sa isang marahas na pagtataboy. Pagkatapos gamit ang buong bigat ng kanyang galit, itinulak niya si Eileen ng buong lakas. Tumalsik si Eileen, bumagsak sa kinauupuan niyang sofa. Ang kanyang perpektong ayos ay nag-usot, ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkabigla. Yumuko si Ricardo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Bawat salita ay mabigat at puno ng bagsik. Huwag mong hawakan ang anak ko. Walang sinayang na sandali, muli niyang binuhat si Maya. Tumingin siya kay Aling Luz Viminda na nakatayo at handa na. Halika na, Aling Luz, aalis na tayo. Mabilis silang naglakad patungo sa pinto. Sa kanilang likuran, naiwan si Eileen tulala at hindi makagalaw sa gitna ng malawak na sala. Ang kanyang perpektong mundo ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang malakas na pagsara ng pinto ng mansyon ay umalingaw isang hudyat na nagwawakas sa isang madilim na kabanata. Nagmamadali silang sumakay sa kotse. Ang patutunguhan ay iisa lamang, ang ospital. Isang malakas na tunog ng gulong na kumaskas sa basang kalsada ang narinig nang biglang huminto ang itim na sedan sa tapat ng emergency entrance ng ospital. Bumuhos ang malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kaguluhang nagaganap. Bago pa man makalapit ang balet, bumaba na si Ricardo, basang-basa ng ulan, at maingat na inilabas si Maya mula sa sasakyan. Ang bata, na balot pa rin sa kumot, ay mahigpit na nakayakap sa kanyang leeg. Ang maliliit niyang kamay ay nanginginig. Sumunod si Aling Luz Viminda, dala ang isang payong na halos liparin ng malakas na hangin. Tulong, kailangan ng tulong ng anak ko. Sigaw ni Ricardo sa mga nurse na agad sumalubong sa kanila. Sa loob ng emergency room, ang hangin ay amoy disinfektante at gamot. Ang patuloy na tunog ng mga monitor ay nagdaragdag sa tensyon. Mabilis na inasikaso ng mga doktor at nurse si Maya, inilagay siya sa isang stretcher at mabilis na dinala sa isang cubicle na napapalibutan ng mga kurtina. Sinubukan silang sundan ni Ricardo, ngunit isang nurse o ni Mars ang humarang sa kanya sa pasukan. Pakiusap po, sir. Ang mga kamag-anak po ay kailangang maghintay sa labas para makakilos po kami ng maayos, sabi ng nurse sa isang profesional, ngunit may awtoridad na boses. Ang puting kurtina ay isinara na tuluyang naghiwalay kay Ricardo mula sa kanyang munting anak.
Napaupo siya sa isang hilera ng malamig na plastik na upuan. Sa pasilyo, isinubsob ang kanyang muka sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa kanyang basang buhok. Ang bigat ng pagkakasala ay parang isang dambuhalang bato na dumadagan sa kanyang dibdib, nagpapahirap sa kanyang paghinga. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga nakalipas na buwan, ang kanyang mga walang pakialam na umaga, ang kanyang mga pagtango sa bawat paliwanag ni Eileen, ang kanyang pagwawalang bahala sa mga nagmamakaawang mata ng kanyang anak. Nasaan ako noong kailangan niya ako? Anong klaseng ama ako? Ang mga tanong ay walang katapusang umuulit. Bawat isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Ang oras ay tila gumagapang. Bawat minuto ay isang pagpapahirap sa isipan ni Ricardo. Si Aling Luz Viminda ay tahimik na nakaupo sa kanyang tabi. Ang mga namumulang mata ay nakapako sa kurtina ng cubicle kung nasaan si Maya. Sa wakas, isang doktor sa edad na 50 na may makapal na salamin ang lumabas, hawak ang isang makapal na folder. Inalis niya ang kanyang salamin, kinusot ang tulay ng kanyang ilong. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tumayo si Ricardo na parang isang dekuryenteng poste. "Dok, kamusta po ang anak ko? Ano pong sakit niya? Malubha po ba?" Tinitigan siya ng doktor. Nang matagal ang mga mata nito ay nagpapakita ng isang banayad, ngunit propesyonal na pagsaway. Inabot nito ang isang papel na may mga resulta ng laboratorio. "Ginoong Olvera, nagsagawa kami ng kompletong pagsusuri sa kanya, simula ng doktor. Ang magandang balita ay wala siyang kakaibang virus, walang sakit na minana, at walang tumor." Nakaramdam ng bahagyang ginhawa si Ricardo, ngunit agad itong nawala sa sumunod na sinabi ng doktor. Ngunit ang masamang balita, huminto ang doktor, itinuro ang mga numerong naka-highlight ng pula sa papel. "Ang iyong anak ay dumaranas ng malubhang malnutrisyon. May matinding kakulangan siya sa iron at calcium. Partikular na mapanganib ang napakababang antas ng kanyang electrolytes na nagiging sanhi ng hindi regular na tibok ng puso at paninigas ng kalamnan. Ito ay isang tipikal na resulta ng matagal na kakulangan sa carbohydrates at sobrang pag-inom ng mga acidic na detox juice." Napatulala si Ricardo. Ang kanyang mga tainga ay umuugong. Ang mga kasinungalingan ni Eileen tungkol sa maselang panunaw at sa pagpapalakas ng resistensya ay pumutok na parang mga bula ng sabon. Kaya pala lagi siyang nahihilo at laging nilalamig. Sabi ni Ricardo, ang boses ay nanginginig. Ito ay dahil sa matinding pagkahapo. "Ginoong Olvera." Matigas na, sabi ng doktor. Wala nang sapat na enerhiya ang kanyang katawan para mapanatili ang normal na temperatura, lalo na para sa ehersisyo. Ang kahinaan na nakita ninyo ay sadyang idinulot sa kanya. Ngunit hindi pa doon natapos ang bangungot. Makalipas ang ilang sandali, isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may maamong mukha ang lumabas mula sa silid ni Maya. Isa siyang child psychologist. Tiningnan niya si Ricardo na may halong awa at malalim na pag-aalala. "Nakausap ko po si Maya ng pribado." Malumanay niyang sabi. "Ang pisikal na problema, maaari nating mabawi sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at bitamina. Ngunit ang psikolohikal na problema ay mas komplikado." Huminga siya ng malalim. Ang bata ay nagpapakita ng malinaw na mga senyales ng perfectionism anxiety disorder at maagang yugto ng eating disorder. Eating disorder, pero 4 na taon pa lang siya. Sigaw ni Ricardo, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Opo, 4 na taon. Malungkot na pagtango ng psychologist. Naniniwala po ang bata na siya ay tunay na may sakit. Naniniwala siyang isa siyang sirang bata, mahina, at ang kanyang katawan ay isang pabigat. Sinabi niya sa akin na kailangan niyang gawin ang nakakapagod na ehersisyo para gumaling, para maging karapat-dapat na mahalin.
Ang psychologist ay tumingin ng diretso sa mga mata ni Ricardo. May nagtanim sa kanyang isipan ng ideya na ang pagpasok sa eskwela ay masama para sa kanya, na ang pagiging tamad ay isang kasalanan at ang pagkain ang nagpapapangit sa kanya. Naramdaman ni Ricardo na tila lumulubog ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumingon siya at tumingin sa salaming bintana ng silid. Sa loob si Maya ay nakasandal sa puting kama ng ospital, mukhang mas maliit at mas nag-iisa kaysa dati. Isang batang nurse ang nagsisikap na alukin siya ng isang biskwit na hugis oso. Ngunit si Maya ay mabilis na umiiling. Itinutulak palayo ang biskwit, bumubulong ng isang bagay na nahulaan ni Ricardo mula sa paggalaw ng kanyang mga labi. Taba ako. Magagalit si Mami Eileen. Ayaw ko kumain. Ang buong katotohanan ay bumagsak sa kanya, mas nakakawasak at mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sugat. Hindi lang pinahirapan ni Eileen ang kanyang anak sa pisikal. Gumawa siya ng isang bagay na mas malala. Pinasok niya ang musmos na isipan ni Maya, binaluktot ang pananaw nito sa sarili at sa mundo. Ginawa niyang bilanggo ang kanyang anak sa sarili nitong katawan, isang bilanggo na kusang loob na tinitiis ang pagmamaltrato dahil naniniwala siyang ito ang tanging paraan para makamit ang pagmamahal. Biglang may pumasok sa isipan ni Ricardo ang mga tawag ni Michelle. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang mga kamay ay nanginginig at tinawagan ang numero nito. Hello, Kuya Rick. Michelle, tama ka. Tama ka sa lahat. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay basag. Hindi na niya kailangang magpaliwanag pa. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay sapat na. Narinig niya ang paghinga ni Michelle sa kabilang linya. Nasaan kayo, kuya, papunta na ako? Ibinaba ni Ricardo ang telepono. Ikinuwayom niya ang kanyang mga kamao hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang pagsisisi sa kanyang kapabayaan ay mabilis na naging isang kumukulong galit parang lava mula sa isang bulkan. Hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili at lalong hindi ang babaeng nagdulot ng trahedyang ito. Kailangan niyang tapusin ang bangungot na ito agad-agad. Aling Luz Viminda, sabi ni Ricardo, sa kasambahay ang kanyang boses ay malamig at desidido. Manatili ka dito kasama si Maya. Huwag mo siyang iiwan kahit isang segundo. Kung may dumating kahit si Eileen, huwag mo siyang papasukin sa anumang pagkakataon. Tatawag ako ng karagdagang security. Saan po kayo pupunta, senyorito? Nag-aalalang tanong ni Aling Luz Viminda. Uuwi ako sa bahay, matigas na sagot ni Ricardo. May mga basura akong kailangang ilabas. Ang pagmamaneho pabalik sa mansyon ay isang malabong alaala lamang para kay Ricardo. Ang malakas na pagbuhos ng ulan at ang paulit-ulit na paghampas ng windshield wiper ay ang tanging nagpapaalala sa kanya na umuusad pa rin ang mundo sa labas. Ang kanyang isipan ay nakakulong sa isang madilim na espasyo puno ng imahe ni Maya na nanginginig sa takot at ng mga salita ng doktor na tumatatak sa kanyang utak, malubhang malnutrisyon. Idinulot sa kanya. Huminto ang sasakyan sa harap ng tarangkahan. Ang bahay ay nanatiling madilim, tahimik at malamig, isang dambuhalang puntod. Lumabas si Ricardo mula sa kotse nang walang payong hinayaan ng ulan na muling basain siya. Binuksan niya ang pangunahing pinto at pumasok sa malawak na pasilyo. Ang katahimikan ay napakalalim na naririnig niya ang malakas na pagkabog ng sarili niyang puso. Hindi niya agad hinanap si Eileen. Alam niyang nasa isang sulok lang ito ng bahay, marahil ay gumaganap bilang biktima sa kanilang silid-tulugan o naghahanda ng mga susunod niyang kasinungalingan. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang kanyang layunin ngayon ay burahin ang anumang bakas ng kalupitang yon sa buhay ng kanyang anak. Diretso siyang umakyat sa ikalawang palapag, patungo sa family room, ang lugar na naging impyerno sa lupa para kay Maya. Ang pinto ay nakabukas pa rin. Pumasok si Ricardo
at binuksan ang lahat ng ilaw. Ang matinding puting liwanag ay naglantad sa bawat sulok ng silid. Nakatambak pa rin sa silid ang mga gamit para sa malupit na pagsasanay ang maliit at umuugang blok ng kahoy sa isang sulok. Ang makapal na diksyonaryo na nasa sahig pa rin kung saan ito bumagsak. Ang metronome na nakapatong sa isang maliit na mesa, tila isang tahimik na testigo sa lahat ng nangyari. Ang hangin sa silid ay amoy pa rin ng mapang-aping samyo ng lavender, isang amoy na para kay Ricardo ngayon ay amoy ng lason. Sinimulan niyang kolektahin ang mga gamit ni Eileen para sa training, ang manipis na exercise clothes ni Maya, ang tuwalya, para sa pawis ang stopwatch. Isinilid niya ang lahat sa isang malaking itim na basurahan. Gusto niyang sunugin ang lahat, burahin ang lahat ng masasakit na alaala na nauugnay sa lugar na yon. Habang nililinis niya ang isang drawer ng mesa, naghahanap ng mga lumang medical record ng kanyang anak, may nakapa siyang isang matigas na bagay sa ilalim. Kinuha niya ito. Isa itong kwadernong balot sa itim na katad, mukhang mamahalin, ngunit ang gilid nito ay pudpud na sa madalas na paggamit. Ito siguro ang talaarawan ng pagsasanay na naiwan ni Eileen sa kanyang pagmamadali, na isip ni Ricardo. Binuksan niya ang kwaderno. Sa unang pahina nakasulat sa isang perpektong pagkakasulat kamay, Proyektong Sisne. Inumpisahan, 2 ng Enero. Nilipat niya ang mga pahina at ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig sa bawat nakasulat. Ang bawat pahina ay isang araw sa buhay ni Maya sa ilalim ng kontrol ni Eileen. Ang sukat ng baywang hita at braso ng bata ay nakatala araw-araw na may katumpakang aabot sa milimetro. Ang dami ng calories na kinakain ay kinakalkula ng detalyado, pawang mga katas ng gulay at kaunting protina mula sa halaman. Sa tabi nito ang mga calories na nasusunog mula sa mga ehersisyo sa postura, pagmumuni-muni at pagbabalanse. Sa tabi ng mga malamig na numero, may mga malulupit na tala na nakasulat sa pulang tinta, ika-konding ko na araw. Nanginginig pa rin ang binti pagkatapos ng 30 minuto. Hindi pa abot sa pamantayan. Dagdagan ng 10 minuto ang pagtayo sa hapon. Bawasan ng kalahating mangkok ng sopas sa gabi bilang parusa sa katamaran. Ika-22 na araw umiyak ang bata, humihingi ng cake. Mahinang espiritu tulad ng kanyang tunay na ina. Kailangang isagawa ang silent treatment sa loob ng 2 oras. Ika-27 na araw na huli si Elle na sinusubukang bigyan ng bata ng biskwit. Itinapon. Binalaan si Elle kung mauulit tatanggalin sa trabaho. Ang mga sagabal ay dapat alisin. Nasusuklam si Ricardo. Mabilis niyang nilipat sa mga huling pahina. Isang lumang larawan na nakasingit sa pagitan ng mga pahina ang nahulog sa sahig. Pinulot niya ito. Isa itong kupas na litrato ng isang batang babae, mga 6 na taong gulang na nakatayo sa isang maningning na entablado ng isang beauty pageant para sa mga bata. Ang bata sa larawan ay may makapal na makeup na may pulang kolorete at pekeng pilikmata. Suot niya ang isang masikip na gown na puno ng sequins. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang tropeo para sa pangalawang pwesto, ngunit ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang makeup ay kumalat at ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kamera. Sa halip nakatitig ito sa isang sulok ng entablado, puno ng ganap na takot. Doon isang eleganteng babae ang nakatayo, nakakrus ang mga braso. Ang mukha ay puno ng pagkadismaya at galit. Pinagmasdan ng mabuti ni Ricardo ang mukha ng bata sa larawan. Ang mga tampok na yon. Kinilala niya ito. Si Eileen. Sa sandaling iyon ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Si Eileen ay hindi ipinanganak na masama. Siya mismo ay biktima ng isang mapang-abusong pagkabata. Pinilit na maging perpekto para sa kanyang ambisyosang ina. Lumaki siyang may paniniwala na ang pagmamahal ay para lamang sa mga nananalo
sa pinakamaganda sa pinakaperpekto. At ngayon, bilang isang matanda, hindi niya namamalayan na inuulit niya ang trahedyang iyon kay Maya. Gusto niyang ayusin si Maya, gawin siyang perpektong bersyon na hindi niya kailanman nakamit isang baluktot na paraan upang punan ang sarili niyang mga sugat at kabiguan. Ang katotohanan ito ay hindi nagdulot ng kapatawaran sa puso ni Ricardo. Walang anumang dahilan ang makapagbibigay katuwiran sa ginawa niya sa kanyang anak. Ngunit nakatulong ito sa kanya na maunawaan ang ugat ng psychological na pagkasirang ito. Ang kanyang galit ay hindi nabulag. Ito ay naging isang halo ng awa at matinding pagkasuklam. Kinolekta niya ang lahat ng ebidensya, ang kwaderno, ang lumang larawan, at ang mga gamit sa pag-eehersisyo at inilagay sa isang malaking karton na kahon. May mga yabag sa kanyang likuran. Lumingon si Ricardo. Si Eileen ay nakatayo sa may pintuan ng silid. Nagpalit na siya ng damit. Suot niya ang isang formal na damit pang-opisina. Ang kanyang muka ay maingat na minaykiupan, ngunit ang kanyang mga namamagang mata ay hindi maitago ang kanyang pagkasindak. Tiningnan niya ang kahon sa mga kamay ni Ricardo, pagkatapos ay ang mga mata nito. Ricardo. Sinubukan ni Eileen na magsalita, ang boses ay paos, ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay naroon pa rin. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ginagawa ko lang ito para sa kanya, para sa kinabukasan niya. Tumahimik ka. Putol ni Ricardo. Ang kanyang boses ay walang emosyon, kasing tulis ng isang piraso ng yelo. Tumingin si Eileen sa kahon ng ebidensya. Ang kanyang mukha ay namutla. Napagtanto niyang wala nang natitirang kasinungalingan na makapagliligtas sa kanya. Ang kurtina sa kanyang perpektong dula ay bumagsak na. Ang hangin sa family room ay tila nanigas. Si Eileen na nakatayo sa may pintuan ay tinitigan si Ricardo na may pinaghalong takot at pagsuway. Ang kanyang perpektong postura, ang kanyang kalmadong panlabas ay unti-unti nang nagkalamat, naglalantad sa desperasyon sa ilalim nito. Hindi mo naiintindihan, Ricardo, sabi ni Eileen. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit pilit pa ring pinapanatili ang kontrol. Ganyan din ang ginawa sa akin ng ina ko. Pinilit niya akong sumali sa mga pageant, pinagdiet ako. Pinilit na maging perpekto at kinamuhian ko siya dahil doon. Ngunit nang lumaki ako, napagtanto ko, ginawa niya lang yon para maging matatag ako, para ihanda ako sa isang malupit na mundo. Lumakad siya palapit, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Iyon din ang ginagawa ko para kay Maya. Ayokong maranasan niya ang sakit na naramdaman ko. Pinapalakas ko siya para hindi siya masaktan ng sinuman, para hindi siya maging mahina tulad ng ina niya. Malamig na nakinig si Ricardo sa bawat salita, ngunit ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Walang bahid ng awa o pag-unawa sa kanyang mga mata. Sa halipang naroon ay isang malalim at nakakakilabot na kapayapaan, ang kapayapaan ng isang taong nakagawa na ng isang pinal na desisyon. Ang iyong paghihirap nagsimula. Si Ricardo, ang kanyang boses ay mababa at matatag. Ay nagbibigay sa iyo ng dahilan, Eileen. Ngunit hindi ito nagbibigay sa iyo ng karapatan. Humakbang siya papalapit at sa bawat hakbang niya ay siyang pag-urong ni Eileen. Hindi ito nagbibigay sa iyo ng karapatan na ipasa ang laso na yon sa isang inosenteng bata. Ang sakit na dinanas mo ay hindi lisensya para manakit ng iba, lalo na hindi ang sarili kong anak. Bawat salita niya ay parang isang mabigat na sampal. Nagpatuloy siya, ang kanyang tinig ay walang emosyon, ngunit puno ng bigat. Ang pagkakaiba ninyo ng iyong ina, siya ginawa niya iyon dahil sa kanyang sakim na ambisyon. Ikaw, ginagawa mo ito para pagalingin ang sarili mong mga sugat. Ginagamit mo si Maya bilang isang instrumento. Mas malala ka pa sa kanya. Hindi mahal ko si Maya, sigaw ni Eileen. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng tumulo. Hindi, Eileen, mahinahon, ngunit matigas na sagot ni Ricardo. Hindi mo siya mahal. Mahal mo ang ideya ng pagiging perpekto niya. Minamahal mo ang proyektong ginawa mo sa kanya.
Pero si Maya ang bata, ang maliit na batang natatakot at nagugutom. Hindi mo siya kailanman nakita. Hindi na nagsalita pa si Ricardo. Dala ang kahon ng ebidensya, nilagpasan niya si Eileen na para bang isa lamang itong hangin. Bumaba siya sa hagdanan at sumunod si Eileen, desperadong sinusubukang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ricardo, pakiusap. Mag-usap tayo, aayusin natin ito. Magbabago ako. Huminto si Ricardo sa gitna ng sala. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kahon sa sahig. Pagkatapos, mula sa bulsa ng kanyang coat, inilabas niya ang isang nakatuping dokumento. Inilatag niya ito sa ibabaw ng mamahaling mesa sa tabi mismo ng florera ng mga lantang bulaklak. Ang puting papel ay tila sumisigaw sa gitna ng madilim na kahoy. Isang divorce petition na may pirma na ni Ricardo sa ilalim. Nanlaki ang mga mata ni Eileen. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ano ito? Tapos na tayo, Eileen. Simpleng sabi ni Ricardo. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Humagulgol siya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa pamilyang ito, isinakripisyo ko ang lahat. Dito na tuluyang sumabog ang galit na matagal nang kinikimkim ni Ricardo. Hindi ito isang malakas na sigaw, kundi isang mabagsik at nakakapasong bulong. Isinakripisyo. Pinahirapan mo ang anak ko, ginutom mo siya. Tinakot mo siya hanggang sa maniwala siyang wala siyang halaga. At ako, naging isang bulag na tanga ako, naniwala sa bawat kasinungalingan mo. Pareho tayong may kasalanan dito. Ngunit ang pagkakaiba natin, Eileen, ay handa akong harapin ang sa akin. Handa akong gawin ang lahat para itama ito. Ikaw, patuloy mo lang na binibigyang katwiran ang iyong kalupitan. Tumalikod siya para kunin ang kahon. Ngunit bago umalis ang kanyang mga mata, ay napadako sa isang bagay sa ibabaw ng maliit na mesa, ang metronome. Ang maliit na aparato na nagdikta sa bawat segundo ng paghihirap ni Maya. Sa isang marahas na kilos kinuha ni Ricardo ang metronome. Hindi siya nag-atubili. Ibinato niya ito ng buong lakas sa marmol na sahig. Isang matinis na tunog ng pagkasira ang umaling-awngaw sa buong mansyon. Ang plastik at metal ay nagkalat sa sahig. Ang mekanismo ay nasira at tuluyang tumahimik. Ang walang tigil na ritmo ng bangungot ay sa wakas ay natapos na. Tumingin si Eileen sa mga piraso ng basag na metronome, pagkatapos ay kay Ricardo. Ang takot at pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang blangkong pag-unawa. Tapos na nga. Tapos na ang palabas, malamig na, sabi ni Ricardo. Kinuha niya ang kahon. Naglakad siya patungo sa pinto nang hindi na muling lumingon. Bawat hakbang ay mabigat ngunit may determinasyon. Sa kanyang likuran naiwan si Eileen, nakatayo sa gitna ng malawak at marangyang sala, napapalibutan ng katahimikan, isang katahimikan na ngayon ay mas nakakabingi kaysa sa dati. Ang katahimikan ng kawalan ng pag-iisa ng isang nakaraang hindi na niya matatakasan. Binuksan ni Ricardo ang pinto at lumabas sa gitna ng humihinang ulan. Ang malakas na pagsara ng pinto sa kanyang likuran ay ang huling tunog, isang pinal na tuldok sa isang madilim na kabanata ng kanilang buhay. Dala niya ang mga bakas ng kanilang bangungot, ngunit dala rin niya ang pag-asa ng isang bagong simula para sa kanya at sa kanyang anak. 3 buwan ang lumipas. Ang huling moving truck ay papalayo na. Sa tarangkahan ang tunog ng makina nito ay unti-unting naglalaho. Naiiwan sina Ricardo, Aling Luz Biminda at Maya sa harap ng kanilang bagong tahanan, isang simpleng bahay na gawa sa kahoy, nakatayo sa isang luntiang lupain sa labas ng Tagaytay na may malawak na tanawin ng lawa ng Taal. Wala na ang malamig na marmol, ang mga mamahaling eskultura o ang matataas na pader. Sa halip ang naroon ay mainit na sahig na gawa sa kahoy, malalaking bintana na nagpapapasok sa sikat ng araw at isang malawak na hardin na puno ng ligaw na damo. Ibinenta ni Ricardo ang mansyon at lahat ng laman nito. Pansamantala niyang itinigil ang lahat ng kanyang malalaking proyekto sa arkitektura. Ito ang lugar na pinili niya
para magsimulang muli isang lugar kung saan ang pagiging perpekto ay hindi mahalaga. Ngunit ang pagpapalit ng kapaligiran ay mas madali kaysa sa paghilom ng isang malalim na sugat sa isipan. Kahit na nakatakas na sila mula sa kristal na hawla ni Eileen, ang multo ng kanyang mga pamamaraan ay patuloy na bumabalot kay Maya na parang isang makapal na hamog na mahirap pawiin. Sa kanilang unang hapunan sa bagong bahay, ang kapaligiran ay kakaibang tensyonado. Sadyang bumili si Ricardo ng isang mababa at maginhawang mesa at mga silya para lumikha ng pakiramdam ng pagiging malapit. Nagluto si Aling Luz Viminda ng isang mabangong sopas ng manok na may mga gulay at binudburan ng keso, isang pagkaing dating ipinagbabawal. Kain na mahal ko. Masarap ang sopas ni Nana, nakangiting sabi ni Ricardo habang nagsasali ng isang sandok sa plato ng kanyang anak. Si Maya ay nakaupo ng tuwid na para bang may isang hindi nakikitang bakal na nakakabit sa kanyang likod. Hindi siya nangahas na sumandal sa komportableng sandalan yung upuan. Ang kanyang malalaking mata ay nakatitig sa plato, hawak ang kutsara, gamit ang nanginginig na mga kamay. Kumuha siya ng napakaliit na subo, dinala ito sa kanyang bibig at nginuya ng dahan-dahan, bumibilang sa kanyang isip. 1, 2, 3, 10. Lumunok siya. Pagkatapos tumingin siya kay Ricardo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa, naghihintay ng komento o pagsimangot. Hindi mo ba gusto ang sopas, malumanay na tanong ni Ricardo? Masarap po, bulong ni Maya, ibinaba ang kutsara. Kahit 2 subo pa lang ang kanyang nakakain. Pero busog na po ako. Tiningnan ni Ricardo ang halos hindi nabawasang plato. Alam niyang hindi ito busog. Takot ito. Takot siyang kumain ng marami at tumaba. Takot siyang mapagalitan. Takot siyang biguin. Si Mami Eileen, kahit wala na ito, ang mga mahigpit na patakaran ay nakatanim na sa isipan ng bata, ginagawang isang pinagmumulan ng pagkakasala, ang pinakapangunahing pangangailangan ng katawan. Ang mga sumunod na araw ay hindi naging mas madali. Si Maya ay naglalakad sa bahay ng walang ingay na parang isang pusa. Tinatanggihan niya ang lahat ng merienda, tanging mga nilagang gulay at tubig lamang ang kanyang kinakain. Sa tuwing aalukin siya ni Ricardo na maglaro, umurong siya at magtatanong, "May nagawa po ba akong mali, Papa?" Naunawaan ni Ricardo na walang silbi ang mga salita lamang. Hindi niya maaaring sabihin lang na, "Kumain ka," o "Ayos lang yan." Kailangan niyang ipakita sa kanya na hindi guguho ang mundo kung hindi ka perpekto. Isang hapon pumunta si Michelle sa kanilang bahay. Dala niya ang ilang mga libro at laruan para kay Maya. Habang naglalaro sila sa sala, kinausap ni Michelle si Ricardo sa veranda. "Kuya Rick, kailangan ng oras," sabi niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Ang trauma ay parang isang sirang buto. Kahit na gumaling na, may mga araw pa rin na makakaramdam ka ng kirot, lalo na kapag masama ang panahon. Ang pinakamahalagang bagay na maibibigay mo sa kanya ngayon ay hindi mga laruan o mamahaling pagkain. Ito ay ang pakiramdam ng kaligtasan. Pero paano, Michelle? Paano ko ipaparamdam sa kanya na ligtas siya kung natatakot pa rin siya sa anino niya? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. "Ipakita mo sa kanya na katanggap-tanggap ang magkamali," sagot ni Michelle. "Hayaan mo siyang makita kang magkamali, kuya. Hayaan mo siyang makita kang tumawa sa sarili mong mga pagkakamali. Kailangan niyang malaman na ang pag-ibig ay hindi nakadepende sa pagiging perpekto." Ang mga salita ni Michelle ay tumatak sa isipan ni Ricardo. Kinagabihan, habang naghahanda sila ng hapunan, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Nagluto sila ng spaghetti. Si Maya ay tahimik na nakaupo sa hapagkainan, pinapanood sila. Inabot ni Ricardo ang isang garapon ng tomato sauce. Sadyang hininaan niya ang kanyang pagkakahawak dito. Isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw sa kusina. Ang garapon ay nahulog at nabasag sa sahig.
Ang pulang sarsa ay tumalsik sa lahat ng dako sa sahig sa mga kabinet at maging sa puting damit ni Ricardo. Sa isang iglap na niga si Maya sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot, naghihintay ng sigaw ng galit ng parusa. Iyon ang laging nangyayari kapag may nababasag o nadudumihan sa dating mansyon. Ngunit sa halip na magalit, tumingin si Ricardo sa gulo. Pagkatapos ay kay Aling Luz Viminda. At pagkatapos isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Nagsimula siyang tumawa. Hindi isang pilit na tawa, kundi isang tunay malakas na tawa. Sumunod na tumawa si Aling Luz Viminda. "Naku po, senyorito, napakalamyan niyo naman," biro ni Aling Luz Viminda habang kumukuha ng basahan. "Tingnan mo, Maya," sabi ni Ricardo, itinuturo ang mantsa sa kanyang damit. Ang papa ay naging isang malaking kamatis. "Ang dumi-dumi ko." Tumingin si Maya mula sa nabasag na garapon patungo sa tumatawang mukha ng kanyang ama, pagkatapos ay sa tumatawang si Aling Luz Viminda. Ang kanyang maliit na isipan ay litong-lito. Ang pagkakamali, ang dumi, ay hindi sinundan ng parusa. Sinundan ito ng tawanan. Walang metronome na tumutunog. Walang malamig na boses na nagsasabing, "Nakakadismaya ka." Dahan-dahan ang takot sa mga mata ni Maya ay napalitan ng pagtataka. Pagkatapos isang maliit, halos hindi marinig na tunog ang lumabas mula sa kanya. Isang maliit na tawa. Tumigil si Ricardo at si Aling Luz Viminda. Tiningnan nila siya. Natawa siyang muli, mas malakas na ngayon, nakaturo sa mantsa sa mukha ni Ricardo. Naramdaman ni Ricardo na tila may mainit na bagay na dumaloy sa kanyang dibdib. Pagsisisi pa rin iyon, ngunit ngayon may kasama na itong isang sinag ng pag-asa. Napagtanto niya na ang paghilo may hindi mangyayari sa isang gabi. Ito ay isang mahabang proseso na binubuo ng maliliit na sandali. Na tulad nito, isang nabasag na garapon, isang mantsa ng sarsa, at ang himig ng isang tawa na matagal nang nawala. Ang pagwasak sa hawla sa labas ay madali lang. Ang pagwasak sa hawla sa loob ng isipan ng kanyang anak, iyon ang tunay na laban. At ngayon, pakiramdam niya, nagsisimula pa lang silang manalo. Ang insidente ng nabasag na garapon ng sarsa ay naging isang maliit na pagbabago. Nagkaroon ng mga araw na mas maganda. Kakain si Maya ng ilang subo pa ng kanin o ngingiti kapag naglalaro sila ni Aling Luz Viminda sa hardin. Ngunit may mga araw pa rin na bumabalik ang anino. Minsan, makikita siya ni Ricardo na lihim na sinusukat ang kanyang baywang gamit ang isang piraso ng sinulid o tatanggi siyang kumain ng anuman maliban sa mansanas dahil masama raw ang pakiramdam niya. Ang hawla sa kanyang isipan, bagamat may mga siwang na, ay matibay pa rin. Alam ni Ricardo na kailangan niya ng isang mas malakas na hakbang. Ang pagtawa sa mga pagkakamali ay isang simula, ngunit kailangan niyang ipakita sa anak na hindi lang katanggap-tanggap ang pagiging di-perpekto, ito ay pwedeng maging masaya. Isang hapon, habang nag-iinit ang sikat ng araw sa kanilang hardin, lumabas si Ricardo sa lungsod. Pagbalik niya, dala niya ang isang malaking kahon. Hindi ito laruan. Hindi ito damit. Ito ay isang bagay na dating tinatawag ni Eileen na lason para sa katawan. Isang galon ng premium chocolate ice cream. Natagpuan niya si Maya sa beranda, maingat na iniayos ang mga maliliit na bato sa isang perpektong tuwid na linya. Ang konsentrasyon sa kanyang mukha ay kapareho ng konsentrasyon na ipinapakita niya noon sa ibabaw ng blok ng kahoy. "Tingnan mo kung ano ang dala ko." Masayang sabi ni Ricardo, binubuksan ang kahon. Ang matamis na amoy ng tsokolate ay kumalat sa hangin. Ginamit niya ang scoop para kumuha ng isang malaking bola ng ice cream at inilagay sa isang mangkok. Inalok niya ito sa kanyang anak. "Chocolate ice cream. Gusto mong tikman?" Agad na umurong si Maya, itinago ang kanyang mga kamay sa likuran. "Hindi po. Masama po iyan." Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. "Sabi po ni Mami Eileen, kapag mataba ka, masama ka."
pangit ka. Ang puso ni Ricardo ay muling nanikip. Ang pangalan ng babaeng iyon ay mayroon pa ring mabigat na kapangyarihan sa isipan ng kanyang anak. Ibinaba niya ang kahon ng ice cream sa sahig na kahoy at huminga ng malalim. Tinalikuran niya ang mga patakaran ng pagiging isang maginoo na dati niyang sinusunod. Hindi siya umupo sa silya. Umupo siya sa sahig, iniunat ang kanyang mga binti ng komportable. Kung ayaw mo sige, ako na lang ang kakain mag-isa, sabi ni Ricardo sa isang malakas at sadyang pinalaking boses. Kinuha niya ang kutsara, ngunit hindi niya ito ginamit ng maayos. Sa halip kumuha siya ng isang malaking subo at isinubo ito. Sadyang ginawa niya ito sa pinakamagulong paraan. Ang malamig na ice cream ay dumikit sa kanyang mga labi, tumulo sa kanyang baba, at nag-iwan ng isang mahabang mantsa sa kanyang ilong. Naku po, ang clumsy ko naman. Sigaw ni Ricardo sabay tawa ng malakas. Itinuro niya ang kanyang mukha. Puno ako ng ice cream, mukha akong payaso sa sirko. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Tinitigan niya ang kanyang ama, puno ng pagkamangha. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagkalito. Sa maliit na mundo na binuo ni Eileen para sa kanya, ang pagiging madumi ang pagkain ng magulo ay isang malaking kasalanan, karapat-dapat sa parusa. Ngunit sa kanyang harapan, ang kanyang papa, ang pinakamakapangyarihang tao sa kanyang buhay, ay madumi, puno ng tsokolate at tumatawa. Walang lumitaw para pagalitan siya. Walang malamig na tunog ng metronome. Si Aling Luz Viminda na nagdidilig ng mga halaman sa malapit ay huminto rin. Nakita niya ang eksena at napangiti. Lumapit siya, kumuha ng isang papel na napkin mula sa kanyang bulsa. Ngunit sa halip na agad itong punasan, marahan at mapagmahal lang niyang tinapik ang pisngi ni Ricardo. Napakasiba mo naman, senyorito. Biro niya. Ang tensyon ay biglang nawala. Ang takot sa mukha ni Maya ay unti-unting napalitan ng pag-usisa. Tiningnan niya ang mantsa ng ice cream sa ilong ng kanyang ama, pagkatapos ay ang masayang nangiti nito. Ang likas na pag-usisa ng isang bata ay nagsimulang manaig laban sa hindi nakikitang takot. Mahihiyang iniunat ni Maya ang kanyang maliit na daliri. Dahan-dahan, idinikit niya ito sa mantsa ng ice cream sa ilong ni Ricardo. Ang malamig at malambot na bagay ay dumikit sa dulo ng kanyang daliri. Tiningnan niya ito sandali. Pagkatapos dahan-dahan dinala niya ang kanyang daliri sa kanyang bibig at tinikman. Ang tamis ng asukal at ang lasa ng tsokolate ay kumalat sa kanyang dila, ginising ang isang panlasa na matagal nang pinigilan. Ang kanyang mga mata ay biglang nagliwanag. Masarap ba? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Matamis po, bulong ni Maya. Inabot ni Ricardo ang kutsara sa kanya. Subukan mo. Maging payaso tayong dalawa. Sa pagkakataong ito, hindi umurong si Maya. Kinuha niya ang kutsara gamit ang dalawang kamay. Nag-atubili siya ng isang segundo, tila nakikipaglaban sa isang panloob na boses. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang bibig at kumuha ng isang maliit na subo. Ang lamig ay nagpanginig sa kanya, ngunit agad itong sinundan ng isang matamis na ginhawa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming madidilim na buwan, si Maya ay kumain ng walang takot. Walang nagbibilang ng calories. Walang pumipilit sa kanya na tumuntong sa timbangan pagkatapos. Pagkatapos lumunok, kumuha siya ng isa pang subo, mas malaki ngayon, na nag-iwan ng kaunting tsokolate sa gilid ng kanyang bibig. Tumingin si Maya sa kanyang ama, pagkatapos ay kay Aling Luz Viminda. Isang malinaw na tunog ang bumasag sa katahimikan ng hapon. Isang mahinang tawa. Isang mahiyain, inosenteng tawa na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang tawanan na yon ay parang isang usbong na sumisibol pagkatapos ng isang mahaba at malamig na taglamig. Ito ang hudyat ng muling pagkabuhay ng isang kaluluwang nagsisimula ng gumaling. Para kay Ricardo, iyon ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya.
Ngumiti siya, ang kanyang mga mata ay naluluha sa saya at sumubo rin ng isang malaking kutsarang ice cream. Sa hapon na yon, sa sahig ng kanilang beranda, dalawang payaso, ang masayang kumain, nag-iiwan ng mga mantsa ng kaligayahan sa kanilang mga mukha. 6 na buwan ang lumipas na parang isang kisap mata. Ang madilim na taglamig ng kanilang nakaraan ay tuluyan ng nagbigay daan sa isang tag-araw na puno ng sikat ng araw. Ang hardin sa paligid ng kanilang bahay na gawa sa kahoy ay puno na ngayon ng mga ligaw na bulaklak. Ang damo ay tumubo ng mataas hanggang sa bukong-bukong, hindi na ginugupitan sa mga tuwid na linya tulad ng sa dating mansyon, ngunit nagtataglay ng isang kagandahang loob at puno ng buhay. Isang hapon ng Hulyo, ang kalangitan ay biglang naging kulay abo. Ang madidilim na ulap ay nagtipon, dala ang amoy ng basang lupa at isang malamig na simoy ng hangin. Isang biglaang buhos ng ulan ang dumating, malakas at maingay. Ang tunog ng ulan na humahampas sa bubong na yari sa kahoy ay nagpaalala sa madilim na umaga ng taglamig sa unang kabanata ng kanilang kwento. Ngunit ngayon, ang damdamin ay ganap na naiiba. Si Maya ay nakaupo sa tabi ng malaking bintana sa sala, gumuguhit gamit ang isang bagong kahon ng Crayola. Hindi na siya gumuguhit ng mga kulay abong bahay na may mga saradong bintana o mga ibon sa loob ng hawla. Sa puting papel, may mga makukulay na guhit berde para sa mga puno pula, para sa mga bulaklak at isang maningning na dilaw para sa araw. Nang marinig ang malakas na pagbuhos ng ulan, huminto si Maya sa pagguhit. Idinikit niya ang kanyang mukha sa malamig na salamin, pinapanood ang hardin kung saan nagsisimula nang mabuo ang mga sanaw ng tubig sa lupa. Ang kanyang mga mata ay wala ng bakas ng kawalan, sa halip ito ay kumikinang sa sigla at kapilyahan. Papa, tawag ni Maya, lumingon kay Ricardo na nagbabasa sa isang sopa. Ano yon? Prinsesa ko, isinara ni Ricardo ang librong, ngumiti sa kanyang anak. Pwede po ba akong pumunta doon? Itinuro ni Maya ang hardin kung saan malakas ang buhos ng ulan. Huminto sandali si Ricardo. 6 na buwan na ang nakalipas, ang ganitong hiling ay hindi maiisip. Ang paglabas sa ulan ay nangangahulugang pagkakasakit, pagiging madumi, isang malubhang paglabag sa aklat ng mga patakaran ni Eileen. Ngunit ngayon, sa kanyang harapan ay isang ganap na naiibang Maya. Isang batang sabik na hawakan ng mundo, sabik na maranasan ng buhay. Hindi nag-atubili si Ricardo. Tumayo siya at lumapit sa kanyang anak. Oo naman, tara. Kinuha niya ang maliit na kamay ng bata at ginabayan ito patungo sa beranda. Ang malamig na singaw ng tubig ay humampas sa kanilang mga mukha. Huminga ng malalim si Maya, ang kanyang dibdib ay napuno ng amoy ng kalayaan. Mahihiya niyang iniunat ang isang kamay sa labas ng beranda. Naramdaman ang mabibigat na patak ng ulan. Ang tubig ay tumalsik sa kanyang palad